Hello guys, it's me again, Olive. I'm back. Welcome po dito sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po ako ng isang property na malapit po sa Diversion Road. And then at the same time, malapit po tayo sa pinaka-town proper po. So mamaya re-reveal natin lahat yan. So bago po tayo mag-ikot ng property, syempre, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa mga properties po na i-upload natin. So tara, ano pa hinihintay natin? Ikutin na natin tong property na to. So yan, bali umusod-usod ako ng konti dito sa may parang pinakagitnang part ng property. Medyo na-amaze ako dito sa nakita ko sa bandang right side ko, kung saan nakita kong napakarami po niyang puno po ng rambutan. So yung mga nakikita niya po na yan po ay puro rambutan. So ang dami po pero hindi natin alam yung pinaka-exact na bilang niya, pero as in puno po talaga yung pinaka right side. And then yung part na may tanim ng rambutan is medyo slope po ng konti. Ayan, pero kayang-kaya kong akyatin yan. So napaka-gradual naman yan. Mamaya tatry nating akyatin. And then marami tayong puno ng mangga. Ang niyog po natin, siguro maglalaro ito sa nasa 120 ka puno. So medyo marami-rami. And then expect natin na tayo po ay may return income dito sa property na to. Ayan, may puno pa tayo ng santol doon. And then ang dami nating puno ng kawayan dito sa part na to. Ayan, dami oh. Dito ako natutuwa sa may rambutanan na to. Ang ganda. So mamaya tatanungin po natin yung pinaka-guide natin kung ilan yung inaani po nito. So yan, lakad tayo para malapitan natin ng konti po yung rambutanan. Bali, napansin ko po, at ang sabi po din ni guide, ito pong rambutanan na to ay umaani na po ng nasa 5 hanggang 6 na sako. So once a year po ito namumunga. Pero dun po sa nagiging ani po na yon, hindi po lahat ng rambutan ay namumunga agad or namumunga na. Kasi medyo may kabataan pa po yung iba. So sa ngayon, yung inaanihan nila, yun po ay nag-aani pa lang sila ng nasa 5 hanggang 6 na sako. So hindi pa ganun karami po So sabi niya, medyo bata pa kasi yung mga rambutan. So nakita ko naman talaga. Ang dami natin puno ng santol. And then yung puno ng mangga natin, napansin ko siguro mga nasa 4 na puno na medyo may kalakihan na rin po. Ang property, ang ganda po. Ang ganda ng tayo niya kasi mas marami yung part na flat. And then kung meron man po tayo yung part na slope, kung saan nakatanim po yung ating mga rambutan, napaka-gradual naman at kayang-kayang akyatin. So kagandahan nito, hindi naiistakan ng tubig yung pinaka-property. And then itong part na to, itong property po na to, ito po yung mga part na hindi binabaha. So safe na safe po tayo sa mga flood po. Kasi medyo naglakad-lakad pa ako. And then napansin ko agad, merong may pinakabakod na dito. So ito po yung pinakapalatandaan na ito yung boundary natin to another property. So meron na pong pinakaharang po yan. So alam po natin kung ano yung iikutan natin. Lakad pa tayo. Nakakatuwa ito pagka namunga tong mga rambutan na to. So yung klase po ng rambutan natin ay yung first class na rambutan. Ito po yung tinatawag na RR. So expect natin medyo matatamis siya. Masarap yung mga klase ng rambutan natin. Ito po yung mga tuklapin kung tawagin.
So mapapansin nyo po yung makapal na mga parang dahon na yan. Yan yung mga rambutan na nandun pa sa may pinakadulo po na yun. Ano, kung saan magi-slope nga po tayo. So kitang-kita natin yung kakapalan ng dahon ng rambutan. Ibig sabihin talagang medyo marami. At ito po ay sabi po ni guide, nasa 80 ka puno. So talagang medyo may karamihan po siya. So itong property na to, may advice ko po sa mga medyo may edad na gustong bumili ng property na kayang-kayang libutin, kasi po ay almost flat ang ating farm lot. So okay na okay po siya, no? So kung may portion man po siya ng slope, siguro pa I think mga nasa 30% lang siya. So almost flat na po yung ating property. Ganda. Medyo may kadamuhan lang, pero yan lang naman po. So konting tabas lang yan, magiging okay na rin siya. And then kagandahan ng mga puno ng niyog natin, ayan, kung mapapansin po natin, medyo may kabataan pa. So matagal-tagal pa po natin itong pakikinabangan. Marami pa siyang ibubunga kumbaga. Ayan, ikot tayo. Bali, sa paglalakad ko po, may napansin po akong running water dito. So ito po yung pinaka-source ng tubig po dito sa may property po. Ano, bali yan po ay galing po sa bundok. So naagos lang po siya. Ayan. Medyo natabunan na nga lang po daw ng mga damo, kasi hindi na nga rin po na aayos. Pero kung tutuntunin po natin yung daan na yon, so umaagos po ng ganyan yung pinaka-water. Ayan, patungo po dito. So medyo hahawanin na lang natin yung damo, pero okay naman siya, oh. So kung halimbawa magtatanim po tayo, may pagkukuhanan na po tayo ng tubig dito. So ito po yung part na sinasabi ko sa inyo, medyo pataas. Ayan. So dun po sa part na yon, may nakikita pa rin ako doon mga puno ng niyog, santol. Ayan, yung mga langka. Langka ngayon, nakita ko na yan. Kakao. Ayan, may kakao tayo. So marami rin mga fruit bearing na nakapaloob dito sa property po. Ano? Papakita ko po sa inyo yung pinaka road, ha. Bali itong nilalakaran ko po na to, ito yung i-develop po na barangay road. So explain ko muna sa inyo. Bali ito po si property po, ano, kung saan nagsimula akong mag-vlog, and then tuntunin natin yung daan na yan. Lapit tayo. So ito pong daan na to, yan po, tatagos po yan ng pinaka-tranquility po ng Lopez po. Ano, so expect po natin, paglabas po natin, national road na tayo, kung saan 1 kilometer po yung magiging road po natin para makalabas po tayo ng tranquility, and then national road na po. So ito po si property po, nilinawin ko lang, yan po yung binilag po natin or binibidyohan natin. And then dito naman sa part na to, yan, kung saan, kung gusto niyo naman po na dito sa road na to dumaan, doon sa may pinakadulo, so yan po ay magtatagusan po ang mga barangay road po dyan. So yan na po yung pinakasinusudsod. Yan ko saan nakatayo si kuya. So doon sa may dulo doon, sa may part na yon, so may ginagawa na pong subdivision doon. So expect po natin talagang ito po ay malalagyan po talaga ng kalsada, dahil katunayan po yung nagpapagawa ng pinaka-subdivision, sila na po yung willing gumastos para po malagyan po ng pinaka-road or kalsada itong lugar na to. So ito, lapit lang tayo ng konti, pero itong part po na to, itong medyo pataas na yan, sako pa rin po yan ng property, kung saan makakita tayo ng punong-puno po tayo ng mahogany. So mamaya tatry natin umakyat. And then ito po yung pinaka-road, so lalakad muna tayo. Pakita ko lang sa inyo yung pinaka-itsura.
So kung babaybayin po natin yung daan na yan, kung saan gagawan nga po ng road, dun po sa may dulo na yun, puro mga bahay na yun. So mga barangay na po yung mga nandyan. So magsasalubungan nga po yung mga pinaka barangay road na yan, dun sa part na yan. So yan, balik tayo. Tapos po ito po yung part na punong-puno ng mahogany. So dyan po yung sinasabi sa inyo na pwede po tayo magtayo ng mga kubo. So napaka-gradual naman yan. Okay na okay akyatin. Pero medyo masukal. Sundan natin si Kuya para po makita natin yung pinaka-tuktok, ano yung pinaka-itsura po niya. Yan. Yan, nakita niya naman po kung paano inakyat ni Kuya. Medyo hindi naman siya mataas. So susundan natin siya para makita lang po natin yung pinaka part niya, kung anong klase yung tayo ng lupa doon, and then kung ano yung mga nakatanim doon. So yan, nakaakyat na tayo, and then bumungad sa atin yung mga puno ng mahogany, mga puno ng kakao, yung mga niyog pa rin. So dyan kami galing sa may baba. Sundan natin si Kuya. And then explain ko na po about sa documents itong property na to. Bali ito po ay may total na sukat na 2.8 hectares. Pero ang binibenta lang po is si 1.4. Ayan, akyat tayo. Kagandahan po nito, ito pong property na to ay Lopez lang. So malapit po tayo sa lahat po So malapit tayo sa munisipyo, sa mga school, and then sa palengke. So mga nasa 2 kilometers, nasa pinaka town proper na tayo. Medyo masukal na tong part na to, pero ang ganda. Ito yung medyo mataas, puno siya ng laman. Mga kakao, ang dami. Tingnan natin yung view. Bali, nasa may pinakatuktok na ako. Ayan. Talagang masukal na dito sa part na to. Pero ang lalaki ng mga mahogany. And then ayun po yung pinakabinisita po namin, rambutanan na. Ayan. Palabas na ako ng pinaka property po. So explain ko lang po ulit about sa documents nitong binibisita nating farm lot for today. Bali ito po ay tax declaration, and then yung pinaka tax declaration po niya, ang nakalagay po doon is 2.8 hectares. Pero ang binibenta lang po ni owner is yung 1.4, kung saan dito po tayo nagbablog po. So lagi naman pong updated ng kanilang amilyaran, and then napakatagal na po nilang inaamilyaran to. So ready to for titling na po siya. At ang kagandahan po nito, buhay po si owner. So kami naman po ay nag-a-assist po ng mga ganyang klase ng documents para po maisalin po dun sa bagong bibili yung pinaka-title po. So labas tayo. Nakalabas na ako. So sakali po magustuhin itong property na to, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So kung meron man po ako mga hindi nabanggit about this property, meron po kaming pinaka-description box po sa baba. So pakiclick na lang din po. Ayun. So na pa hinihintay nyo, grab nyo na po itong property na to. So yan po. Thank you po for watching.